Tatalakayin natin ngayon ang tungkol sa pang-uri. Narito ang mga sumusunod na layunin. Inaasahan kayo na nakakikilala sa mga salitang naglalarawan, nakatutukoy sa dalawang uri ng pang-uri, at nakabibigay ng sariling halimbawa ng pang-uri. Pang-uri. Ito ang salitang naglalarawan sa pangalan at panghalip. Narito ang dalawang uri ng pang-uri. Mayroon tayong panlarawan. Mayroon din tayong pamilang. Sa pamilang, mayroon tayong 4 na kategorya. Ang una, ito ay tinatawag nating patakaran. Ang ikalawa naman, ito ay tinatawag nating panunuran. At ang ikatlo ay tinatawag nating pamahagi. At ang ikaapat ay ang palansak. Halika na at alamin natin ang pang-uring panlarawan. Sa pang-uring panlarawan, inilalarawan dito ang mga sumusunod: ang katangian, ang damdamin, ang kulay, ang itsura, ang lasa, at ang amoy. Mga halimbawa: puting bahay. Ang bahay ay inilalarawan ayon sa kanyang kulay. Masasarap na pagkain. Dito, ang pagkain ay inilarawan ayon sa lasa. Magagandang babae. Inilarawan ang mga babae ayon sa kanilang hitsura. Mapagmahal na anak. Masasayang kaibigan. Matamis na pinya. Puntahan naman natin ang pag-uring pamilang. Pang-uring pamilang ay naglalarawan sa dami o bilang ng pangalan at panghalip. Ang patakaran ay ginagamit sa pagbibilang. Halimbawa, 10 kahon, 2 damit. Ang panunuran naman ay nagsasabi ng pagkakasunod-sunod ng mga pangalan o panghalip. Halimbawa, unang kahilingan, 8 anak. Pamahagi. Ito ay nagsasabi ng bahagi ng isang kabuuan. Halimbawa, sangkapat na pakwan, kalahating tinapay. Palansak. Ito naman ang nagsasabi ng karamihan ng pangalan o panghalip. Halimbawa, daan-daang mamamayan, sako-sakong bigas. Ano-ano kaya ang mga bagay na natutunan mo ngayon? At ano naman ang gusto mong balikan?